Mainit ang araw nang bumaba mula sa SUV si Roman. Kasama ang kanyang kasintahan na si Vivian. Agaw pansin ang puting dress ni Vivian at mamahaling bag na animoy isinisigaw ang yaman at klaseng kanyang kinakatawan. Tahimik lamang si Roman. Pero ang mga mata niya ay abalang pinagmamasdan ng paligid ng lumang bahay na kinalakihan niya. Pagbukas ng gate, sinalubong sila ng matandang babae, si Aling Norma, ang kanyang ina. Payat na ito at may kaunting panlalabo sa mga mata, pero hindi nawawala ang liwanag ng kanyang ngiti. "Anak ko," mahina ngunit puno ng galak ang boses ni Aling Norma, habang yakap ng maigpit ang anak. "Salamat at bumalik ka, anak." "Namiss kita, inay," sagot na Roman sabay apos. Isang matipid na tango lamang ang ibinigay ni Vivian, na tila naiilang sa pawisang yakapan. "Magandang hapon po," sabi nito. Malamig ang tono. Pinatuloy ni Aling Norma ang dalawa sa loob ng bahay at inilatag niya ang pagkain sa mesa. Pagkaing inihanda pa bago dumating ang anak. "Paborito mo pa rin ba ang ginataang alimango, anak?" tanong niya. "Siyempre naman, inay. Luto niyo pa rin po naman ang pinakamasarap." Ngunit napansin ni Roman na hindi man lamang tumikim si Vivian. Panay kurot lamang ito sa salad na dala pa niya galing sa syudad. "Medyo mabigat sa tiyan ang gata," bulong ni Vivian kay Roman. Bahagyang nakakunat ang ilong. Ngumiti lamang si Aling Norma. Ngunit nahuli niya ang pasimpleng pag-irap ng dalaga. Hindi siya nagsalita, ngunit nanlamig ang kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na nasaktan siya sa kilos ni Vivian. Noon pa mang unang bisita nito, dama na niya ang distansya. Ngunit bilang ina, pinili niyang pagbigyan. Ngayon ay hindi na siya sigurado. Kinagabihan, habang nagugas ng pinggan si Aling Norma, narinig niya ang usapan ng magkasintahan sa sala. "Bakit naman dito pa tayo titira, Roman? Pwede naman tayong kumuha ng kondo sa Maynila. Ang init-init dito at masyadong luma na ang bahay." "Pero gusto kong makasama si inay kahit ilang buwan. Patagal ko siyang hindi nakasama." "Pero Roman, isipin mo rin naman ako. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ito ang lifestyle ko." Napatigil si Aling Norma sa paghugas. Mabigat ang tubig sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang pagkukunwari ni Vivian sa harapan niya, o ang posibilidad na nabubulag ang kanyang anak sa isang pagmamahal na walang laman kung hindi ang pangarap at pera. Habang nakahiga na sa kanyang kwarto, pinakiramdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Mabagal, pero malinaw. Tulad ng kanyang desisyon, susubukan niya si Vivian. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ay bumulong si Aling Norma sa sarili. "Kung totoo ang pagmamahal niya sa anak ko, ay matutuklasan ko. At kung hindi, ay mas mabuti ngayon pa lang ay masira na ang kanyang maskara." Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Aling Norma. Inihanda niya na ang agahan, sinangag at itlog at tuyo. Mga simpleng pagkaing alam niyang paborito ni Roman. Ngunit hindi pa man siya natatapos sa paghahain, ay bumaba na si Vivian. Nakasuot pa ng silk robe at halatang bagong gising. "Ay, medyo may mantika po dito," reklamo ni Vivian habang tinatakpan ng ilong. "Pasensya na, iha. Yan kasi ang gustong-gusto ng anak ko, yung amoy ng kusina sa umaga." Sabay ngiti ni Aling Norma. Ngunit hindi gumanti ng ngiti si Vivian. Umupo ito sa mesa. Kinuha ang cellphone at nag-scroll, habang si Roman ay pababa na rin. "Wow, inay, ito ang gusto ko, tuyo. Nakakamiss to," masiglang bati ni Roman. Nang matapos silang kumain, sinadya ni Aling Norma na wag hugasan kaagad ang pinggan. Sa halip pumasok siya sa kanyang silid at kunwaring nakalimutan ang mga plato sa lababo. Maya-maya narinig niya ang tinig ni Vivian. "Roman, ano ba yan? Ang daming mga hugasin dito. Hindi ba't dapat ang matanda dito ay marunong man lamang tumulong?" "Vivian, baka naman pagod lang si inay. Hayaan mo na, ako na ang maghugas."
Hindi naman ako nagrereklamo, pero sana lang, may kusa rin siya. Hindi porket matanda na, exempted na sa gawaing bahay. Kagat-labing nakikinig si Aling Norma sa likod ng pintuan. Napapikit siya ng mariin. Dama niya ang kirot sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang tahimik. Bahagi ito ng kanyang plano. Kinagabihan habang si Roman ay nasa labas upang bumili ng gamot, sinadyang kunin ni Aling Norma ang isang pitsyal ng tubig at ibinuhos ito sa sahig ng sala, kunwaring aksidenteng nabitawan. Mabilis ang kilos ni Vivian nang makita ito. Ano ba yan, Tita Norma? Basang-basa ang sahig ko. Baka madulas pa ako niyan eh. Pasensya ka na, iha. Parang nadulas ata ako sa sarili kong paa. Pabayaan mo na. Basta, sana naman maging maingat kayo sa susunod. Hindi ko kayang magbantay palagi ng ganyan. Napatitig si Aling Norma kay Vivian. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit mas nangingibabaw ang paghihinala. Tila bang bawat salita ni Vivian ay hindi pasensya, kung hindi pagkasuklam. Ilang araw pang lumipas, lalo niyang pinapakita ang pagkakalimot. Minsan isinasampay ang basang damit sa upuan, minsan inihahalo sa asukal ang asin. At ang lahat ng ito ay tinitiis ni Roman ng may pangunawa. Pero si Vivian, unti-unti nang nawawala ng preno. Madalas na itong napapabulalas ng reklamo. At isang beses ay napasigaw pa ng, Ano bang problema mo ha? Matanda ka na nga, pabigat ka pa. Nakatayo lang si Aling Norma noon sa gitna ng kusina. May dalang palanggana. Tumutulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, pero hindi niya ito pinunasan. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis na magpapakita kaagad si Vivian ng kanyang tunay na kulay. Ngunit ngayon, mas determinado si Aling Norma na ituloy ang kanyang layunin. Ang ilantad ang tunay na kulay ni Vivian bago pa mahuli ang lahat. Umaga pa lamang ay abala na si Aling Norma sa kusina. Inihahanda niya ang tinola na paborito ni Roman, habang maingat na nililinis ang bawat sahog. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang sinisikap na magpakitang may senyales ng Alzheimer's. Minsan ay isinasalin niya ang tubig sa rice cooker, imbes na sa takure, o kaya naman inilalagay ang asin sa ref. Pumasok si Vivian sa kusina, suot ang silk robe nito't nakataas ang kilay. Tita Norma, ano po ba yung niluluto nyo? Tanong nito habang hawak ang kape. Ito ba? Tinola, iha. Paborito yan ni Roman. Sagot niya na merong ngiting pilit. Tinola? Hindi po ba masyado yung mabaho? Sabay takip sa ilong. At saka parang wala naman sa ayos ang putol ng manok. Hindi po ba dapat mas maayos yung tignan? Huminga ng malalim si Aling Norma. Pasensya ka na, iha. Kagalingin ko pa sa susunod. Kung ako po sa inyo, wag na lang po kayong magluto. May mga delivery app naman ngayon. Mas ligtas pa. Baka kasi may makalimutan pa po kayo. Masunog pa ang bahay. Tahimik lamang si Aling Norma. Hindi niya akalain na aabot sa ganito kababa ang tingin sa kanya. Para bang wala na siyang halaga sa sariling tahanan. Pagdating ni Roman, tuwang-tuwa ito sa amoy ng tinola. Inay, grabe, napakabango. Namiss ko talaga to. Ngunit bago pa siya makakain, kinuha ni Vivian ang mangkok at sininghot ito. Roman, sure ka bang okay pa to? Medyo may panis na eh. Vivian naman, huwag ka namang ganyan. Sinay ang nagluto niyan. Nagkibit balikat si Vivian. Ikaw na ang bahala. Basta ako, mag-order na lang ako ng Japanese food. Gabi na. Matapos maghugas ng pinggan ni Aling Norma, narinig niyang nagsasalita si Vivian sa telepono. Hindi nito alam na nasa likod lang siya ng kortina. Girl, promise, kung hindi lang sa pera ni Roman, matagal ko nang iniwan tong lugar na to. Ang hirap nang may kasama kang lola na may topak pa. As in, ang bobo minsan, kulang na lang ilagay ko sa nursing home eh. Tumigil ang mundo ni Aling Norma. Hindi na siya kailangang magpanggap. Sinasaktan siya hindi sa pisikal, kung hindi sa salita at pagtrato. At mas masakit iyon. Lumipas ang mga araw at lalong lumalala ang ugali ni Vivian.
Minsan nagpapatulong si Aling Norma sa pagbibitbit ng mga pinamili, pero tinapunan siya nito ng, Hindi mo ba kayang maglakad ng mag-isa? Wala ka nang silbi, tapos istorbo ka pa. At sa isang pagkakataong ipinagluto niya si Vivian ng paboritong espageti ni Roman, sinadya nitong itapon ang plato sa sahig sa harap ng ina. Ano ba to? Mantika at ketchup lang ang nilagay mo. Hindi ito pagkain, nakakadiri. Tumigil ang buong bahay. Si Roman ay nasa itaas at hindi narinig ang sigawan. Dahan-dahang yumuko si Aling Norma. Pinulot ang peraso ng plato at tahimik na nagwalis. Hindi siya nagsalita, ngunit sa loob niya, nagsimula ng mamuo ang isang plano. Isang plano para ilantad sa liwanag ang isang pusong binabalot ng kasinungalingan. Maagang nagising si Aling Norma isang araw. May kakaibang kutob sa dibdib. Tahimik niyang inihanda ang agahan, ang sinaing at ang pritong itlog. Nang mapansin niyang naiwan ni Vivian ang cellphone nito sa hapag, nakapatong ito sa tabi ng tasa ng kape. Tila nagmamadaling umakyat sa taas matapos makatanggap ng tawag sa landline. Saglit siyang natigilan. Hindi dapat. Bulong niya sa sarili, ngunit nanaig ang kaba sa puso niya. Kung may kailangang katibayan sa kanyang mga hinala, ito na ang tamang pagkakataon. Maingat niyang kinuha ang cellphone. Hindi nakalak. Agad niyang nakita ang notification ng isang chat mula kay Marla. Isang kaibigang kilala niya rin noon pa. Isang kapwa sosyalera doon sa may kabilang barangay. Dahan-dahang binasa ni Aling Norma ang mga mensahe. Kamusta ka na, Mare? Hindi ka pa rin umalis sa probinsyang yan? Chat ni Marla. Hay nako girl, tinitiis ko na lang muna. Malapit na akong kumabig ng mana. Tiis-tiis lang sa lola dementia. Sagot naman ni Vivian. Promise, pag nag-propose na to, I'm out na. Ibebenta ko kaagad ang property. Isasama ko si Roman sa condo sa BGC. Kung ayaw sumama, bahala na siya sa kulubot niyang nanay. Dagdag pa ni Vivian. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Norma. Mas lalong sumikip ang dibdib niya sa mga sumunod na mensahe. Alam mo ba, minsan gusto ko na lamang siyang itulak sa hagdan. Ang bagal-bagal kasing maglakad. Paulit-ulit, nakakairita. Chat pa ni Vivian. Tuluyan nang ang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya nakinaya. Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa mesa at marahan siyang naupo. Saglit siyang tumitig sa dingding. Tila tinatraidor ng mundo. Ilang minuto pa'y bumaba si Vivian. Agad nitong kinuha ang cellphone. Narito lang pala. Akala ko naiwan ko sa itaas. Bulong nito, sabay ngiting pilit. Ngumiti rin si Aling Norma. Ngunit may kung anong lamig sa kanyang mga mata. Mukhang marami na kayong napagkwentuhan ni Marla. Malumanay niyang sambit. Saglit na natigilan si Vivian. Ha? Oo. Matagal na kasi kaming hindi nagkakausap. Ngumiti si Aling Norma. Tila walang malay. Mabuti naman kung ganon. Masarap talaga ang may tunay na kaibigan. Sa loob-loob ni Vivian, panatag siyang hindi siya nahuli. Ngunit hindi niya alam, huling-huli na siya sa bitag ng isang inang matalino at mapagmahal. Kinagabihan, muling nagpanggap si Aling Norma na nawawala sa sarili. Hinanap ang yumaong asawa. Naiiritang lumapit naman si Vivian. Tita, wala na po si Mang Ernesto. Kaya tigilan niyo na po yung drama niyo. Tahimik lamang si Aling Norma, ngunit ang kanyang mga matay puno ng lungkot at paninindigan. Sa kanyang kwarto, isinulat niya sa kanyang lumang diary ang mga nalaman niya, mga mensahe, detalye ng araw, at mga pangyayaring magiging bahagi ng katotohanang isisiwalat niya sa tamang oras. Sa ilalim ng ilaw ng gasera, siya ay bumulong. Patawarin mo ako, anak. Masakit ito, pero kailangan mong makita ang totoo. Sa katahimikan ng gabi, habang mahimbing na natutulog sina Roman at Vivian, gising pa rin si Aling Norma. Hawak niya ang kanyang diary, ang papel na puno ng mga detalye ng pang-api, pagmamalabis, at kasinungalingang nakita't narinig niya mula kay Vivian. Wala siyang balak na manahimik.
Ngunit hindi rin siya magmamadaling sumugod sa galit. Dapat ay planado, tahimik, at malalim ang tama. Kinabukasan habang abala si Vivian sa pagsaselfie sa hardin, lumapit si Aling Norma kay Roman. Anak, gusto ko sanang magpatingin sa doktor. Mahina niyang sabi. Parang dumadalas na kasi ang pagkalimot ko. Nag-alala si Roman. Inay, sigurado ka ba? Nag-aalala na rin kasi ako nitong mga nakaraang linggo. Minsan para kang wala sa sarili. Tumango si Aling Norma. Pinipigil ang luha. Oo anak, mas mabuti nang masuri ito. Agad silang nagpunta sa klinik sa bayan. Kinausap ni Aling Norma ang isang matandang doktor na matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Habang nasa labas si Vivian, ibinulong niya sa doktor ang kanyang buong plano. Dok, gusto ko lang po sanang mapatunayan kung mahal talaga ako ng mapapangasawa ng anak ko. Hindi niya alam na wala akong Alzheimer's, pero kailangan ko ang tulong ninyo para maniwala siya. Tumango ang doktor. Kita ang paggalang at pag-unawa sa mata nito. Minsan kailangan talagang subukin ang puso. Ganon talaga yon, Aling Norma. Kaya't naiintindihan kita. Sige, aasikasuhin ko ito. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang minuto. Dala ang papel na may diagnosis. Early stage Alzheimer's. Agad na napayakap si Roman sa ina. Inay, kaya pa natin tong malampasan. Kasama mo ko, hindi kita iiwanan. Ngunit si Vivian, tila iba ang reaksyon. Tahimik at ngumingiti sa gilid. Oo nga Roman, kawawa naman si tita. Pero kung iisipin mo, dapat may maayos tayong plano. What if, ipasok na lang natin siya sa home care facility para may profesional na nag-aalaga sa kanya? Nag-init ang tenga ni Aling Norma, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayoko, Vivian, sagot ni Roman. Ako ang mag-aalaga kay inay. Hindi ko siya iiwanan. Napilitan si Vivian na tumango, ngunit pag-uwi nila, panayreklamo ang binibigay nito. Madalas na nakasimangot, madalas na tumatalak, at madalas na nag-iingay. Isang gabi, tinawagan ni Aling Norma si Mang Carto, ang kanilang dati ng kasambahay, na ngayon ay nagtatrabaho bilang hardinero sa kapitbahay. Ibinili niya ang isang papel. Cardo, pakibigay ito kay Atty. Santos bukas. Sabihin mong ako ang nagpadala. Sa papel, nakasulat ang kanyang huling abilin, ang testamento ng kanilang pamilya. Updated na ito. Kung ano man ang mangyari sa akin, ang buong ari-arian ay may iwan lamang sa aking anak na si Roman. Ngunit may kondisyon na hindi niya ito isasama o ibabahagi kailanman sa sino mang mapatunayang umalipusta sa kanya at pati na rin sa akin. May pirma, may notaryo, may lakip na ebidensya, screenshots ng chat ni Vivian, sulat kamay na kwento ni Aling Norma at pahayag mula sa doktor. Magsisimula na ang huling bahagi ng kanyang plano. Hindi lang ito patungkol sa kanya. Ito ay para sa anak niyang dapat na malaman ang katotohanan bago pa man siya tuluyan na mawala. Lumipas ang ilang araw. Patuloy si Aling Norma sa kanyang pag-arte bilang isang ina na unti-unti nang nalilimutan ng mundo. Minsan, ay tinatawag niya si Roman bilang Berting, ang pangalan ng yumaong asawa. Minsan na may nauupo siya sa labas habang umuulan. Sabay bulong ng, Uwi na raw si nanay. Walang kaalam-alam si Roman. Napawang pagpapanggap lamang ang lahat ng ito. Ang inay may matalas na pag-iisip. At sa bawat kilos ni Vivian, lalo lamang siyang lumalakas sa loob. Isang Sabado ng hapon, inaniyayahan ni Aling Norma ang ilan sa mga kapitbahay, mga taong malapit sa pamilya, at nakasaksi ng mabubuting ginawa ng kanilang angkan. Wala pang alam si Roman at si Vivian sa gagawing mini-gathering. Ang dahilan, paalaman daw. Baka raw ilipat na siya sa isang care home sa Maynila. Nang magtipon-tipon na ang mga tao, inaya ni Aling Norma si Roman at Vivian sa sala. Nay, bakit po may mga bisita? Akala ko ba ay nagpapahinga kayo?
Tanong ni Roman na may halong kaba. Anak, Sagot ni Aling Norma. gusto ko lang magpasalamat sa lahat. At gusto ko rin sanang magsalita habang kaya ko pa. Tumayo siya sa gitna ng sala. Ang mga mata ng mga bisita ay nakatuon sa kanya, pati si Vivian. Biglang nawala ang pagkakakunot ng noo at napaupo. Tila naaalarma. Matagal ko nang alam na may Alzheimer's ako. Panimula ni Aling Norma. Yan ang sabi ng doktor. Pero may isa pa akong alam na hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng mahal kita ay mula sa puso. Tahimik ang paligid. Gusto ko lang malaman kung sino ang tunay na nagmamahal. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa ari-arian, kaya ako nagpanggap. Oo, nagpanggap ako na may Alzheimer's upang makita kung sino ang may malasakit at kung sino ang may pagkukunwari. Biglang tumayo si Vivian. Ano pong ibig niyong sabihin, tita? Inilabas ni Aling Norma ang isang envelope mula sa ilalim ng mesa. Ibinigay ito kay Roman. Ayan anak, basahin mo. Nariyan ang lahat. Chat messages, sulat, pati na rin ang testamento. Nagkatinginan ang lahat. Tahimik na binuklat ni Roman ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang palitan ng mensahe ni Vivian at pati na rin ni Marla, kitang-kita ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa gulat, sa pagkalito, at sa dulo ay galit. Vivian, totoo ba to? Halos hindi makapaniwalang tanong niya. Roman, hindi yan ganun. Ang ibig sabihin ko lang naman dyan ay Nauutal si Vivian, hindi makatingin sa mga tao. nagpipiroan lang kami. Tumayo si Mang Cardo mula sa gilid. Sir, hindi totoo yan. Narinig ko po mismo sa dalawang tenga ko. Hindi po biro ang gustong gawin ng babae na yan sa nanay ninyo. Makailang ulit ko na siyang nakitang minamalit si Aling Norma. Hindi nyo lang po yun nahuhuli. Humarap si Aling Norma kay Vivian. Anak kita sa puso. Pero hindi ko kayang ibigay ang tiwala ko sa isang taong ang laman lang ng isip ay puro mana, mga ari-arian at ginhawa sa buhay. Tumingin siya sa kanyang anak. Roman, mahal kita anak. Kaya't mas pinili kong masaktan para lamang malaman mo ang totoo. Hindi makasagot si Vivian. Lumabas ito ng bahay. Bitbit ang kanyang bag. Namumutla at hindi na lumingon. Tahimik lamang si Roman. Lumapit siya sa kanyang ina at niyakap ito ng napakahigpit. Inay, patawarin niyo po ako. Hindi ko kaagad nakita yon. Ngumiti si Aling Norma. Ang mahalaga anak ay nakita mo rin sa wakas at hindi pa huli ang lahat. Lumipas ang ilang araw mula nang nabunyag ang lahat. Tahimik ang bahay. Malinis at tila mas magaan ang hangin. Wala na si Vivian. Umalis na ito nang walang paalam. Hindi na rin ito binalikan ni Roman. Sa halip, mas pinili nitong manahimik at talagaan ng kanyang ina habang pinagninilayan ng lahat ng mga nangyari. Sang umaga, habang naglalagay si Aling Norma ng halaman sa paso, lumapit si Roman. Inay, naisip ko lang po, kung papayag kayo, gusto ko sanang umalis sa trabaho ko sa Maynila. Tapos, dito na lamang po ako magnenegosyo para naman po makasama ko kayo araw-araw. Napatingin si Aling Norma, baka sa kanyang mga mata ang kulat at tuwa. Anak, sigurado ka ba riyan? Malayo yan sa dati mong plano. Tumango si Roman. Maraming plano ang nasisira, inay, pero hindi lahat ng pagbabago ay masama. Sa totoo lang, ngayon ko lang nararamdaman ang tunay na kahulugan ng tahanan. Mula noon ay mas naging malapit na ang mag-ina. Tuwing umaga, sabay silang nag-aalmusal. Naglalakad sila sa paligid. Pinapalitan ng bagong paso ang mga luma. At minsan, nagtuturo si Aling Norma ng mga luma at masarap na putahe kay Roman. Unti-unti, bumalik ang sigla sa kanilang tahanan. Isang araw ay dumalaw ang abogado ni Aling Norma. Roman, nais ko lang sabihin na nais pa ring ipamana ni Aling Norma sa iyo ang lupa't bahay.
pero mas pinili niyang idagdag sa testamento ang isang bahagi. Binuksan ng abogado ang dokumento. Sinasabi dito, Roman, na kung sakaling ikasal ka, dapat ay tiyakin mo muna ang katapatan ng iyong kabiyak, tulad ng ipinaglaban ng nanay mo si Aling Norma. Napangiti si Roman. Tama lang yan. Ayoko nang madaya ulit. Hindi naglaon. Nakilala ni Roman si Leia, isang simpleng guro sa barangay. Mapagpakumbaba ito at maalaga. Hindi ito tulad ni Vivian. Hindi ito mahilig sa alahas, sa mamahaling restaurant, o sa malalaking plano. Sa halip, nagdadala ito ng tinapay tuwing umaga. May dalang mga kwento patungkol sa mga batang tinuturuan, at may malasakit sa kanyang ina, kahit bago pa lamang silang magkakilala. Dahil sa kabutihang loob ni Leia, unti-unting binuksan ni Aling Norma ang kanyang puso sa posibilidad na magkaroon ng bagong miyembro ang pamilya. Alam mo anak, Minsang sambit ni Aling Norma. minsan pala, kailangan lang nating dumaan sa unos para makita kung sino ang tunay na handang magtayo ng tahanan. Kahit basang-basa na. Tumango si Roman, hawak ang kamay ng ina. At kung hindi niyo po ako tinulungan, inay, baka po hanggang ngayon ay bulag pa rin po ako. Ngumiti si Aling Norma. Ngayon ay mas malusog, mas matatag. Wala siyang Alzheimer's, wala siyang sakit. Ang lahat ng iyon ay pagpapanggap lang. Pero dahil doon, ay nagkaroon siya ng pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Kapayapaan. At kitiyakang minamahal siya hindi lang dahil sa kanyang ari-arian, kung hindi dahil sa kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang buwan, mas naging tahimik ngunit mas masigla ang tahanan ni Aling Norma at Roman. Ang dating malamig at parang may itinatagong lungkot na bahay ay napalitan ng halakhakan, amoy ng nilulutong tsokolate sa umaga at mga kwentuhang puno ng pag-asa. Sa bawat sulok, ramdam ang bagong simula. Ngunit kahit may ngiti sa labi ni Aling Norma, dama pa rin ni Roman ang mga pagkakataong napapatingin dito sa malayo, waring merong iniisip na malalim. Isang gabi habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa aparador, may natagpuan siyang kahon. May pangalan niya sa ibabaw. Ito ay sulat kamay. Para kay Roman, kung sakaling hindi na ako magising kinabukasan. Nanginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang makapal na liham. May kasamang lumang litrato. Isang bata. Ito ay si Roman. Hawak ang kamay ng kanyang ama at ina sa gitna ng taniman ng palay. Masaya, simple at buo. Binasa niya ang liham. Mahal kong anak, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Pero huwag kang malulungkot ha. Naging masaya ang puso ko sa mga huling araw ko. Dahil nakasama kita at nakita ko ang pagbabagong hindi ko inaakalang aabutin ko pa sa aking katandaan. Alam kong nasaktan ka at patawarin mo ko kung sinubo kita. Hindi ko ginustong manakit anak. Gusto ko lang makatiyak na sa mundong puno ng pagkakunwari ay isa pa rin akong natitiyak. Ang puso mo. At totoo nga anak, totoo ang pagmamahal mo. At hindi ako perpektong ina. Pero sinisikap kong maging tapat sa'yo. At ngayon, sa huli kong liham, nais kong ipaabot na ang lahat ng iniwan ko. Mga ari-arian, ala-ala, pati na rin ang pangarap ay hindi kayamanan kung hindi paalala na kahit ganon man kayaman ang puso, mas mahalaga pa rin ang taong tapat sa puso mo. Alagaan mo si Leia anak. Hindi ko siya pinilit na maging kapalit ni Vivian. Pero nakita ko kung paano siya tumingin sa'yo. Hindi para sa kung anong meron ka, kung hindi para sa kung sino ka. Ganon din kita kamahal, anak. Roman, anak ko, ikaw ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. At kung may hiling man ako sa huling pagkakataon, ito ay ang ipagpatuloy mo ang kabutihan. Magpatawad ka, magmahal ng buo. At wag mo sanang ipagdamdam ang mga taong naging dahilan ng sakit. Sila rin ang nagturo sa atin kung paanong yakapin ang tunay na halaga ng buhay. Hanggang sa muli anak, sa piling ng may kapal.
Maghihintay ako. Masaya, payapa, at may ngiting baon ang alaala ng anak kong hindi ako binigo. Nagmamahal, Inay. Tumulo ang luha ni Roman. Maigpit niyang niyakap ang liham. Sa kanyang likuran, marahang lumapit si Leia. Walang imik at tahimik na naupo sa tabi niya. Hinawakan siya sa balikat at sabay silang tumahimik. Pinakinggan ang mga kuliglig sa labas. Sa puso ni Roman, alam niya, ito na ang simula ng bagong kabanata. Isa itong paalam na puno ng pagmamahal at isang panibagong araw na puno ng liwanag. At sa pagitan ng sakit at pag-asa, nagwagi ang pagmamahalan. Matapos nga ang pagpanaw ni Aling Norma, nanatili ang alaala niya sa puso ni Roman. Hindi lamang bilang isang ina, kung hindi bilang isang babaeng matapang, maalam, at puno ng pagmamahal kahit sa kabila ng sakit at pagsubok. Hindi naging madali ang buhay pagkatapos ng lahat. Naranasan ni Roman ang lungkot, pagsisisi, at panghihinayang, lalo na sa mga taong misang nagdulot ng sugat sa kanilang pamilya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natututunan ang tunay na diwa ng kapatawaran at pag-ibig na walang kondisyon. Kasama si Leia, naging sandigan niya sa mga pagsubok. Itinaguyod niya ang pangarap ng kanyang ina, ang magkaroon ng isang tahanan na puno ng pagkalinga at tunay na pagmamahal. Hindi ng yaman o material na bagay. Naging aktibo siya sa kanilang barangay, tumulong sa mga nangangailangan at nagsilbing inspirasyon sa marami. Isang araw habang nililinis ni Roman ang lumang kahon ng mga alaala ni Aling Norma, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na may nakasulat na, Para sa anak ng buhay. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang simpleng kwintas na gawa ng kamay ng kanyang ina, may pendant na hugis puso. Napaiyak si Roman nang makita ang bagay na yon. Sobrang miss niya ang kanyang ina. Mahal na mahal niya ito. At alam niya sa kanyang sarili, bagamat wala na ang kanyang mga magulang, ay mahal na mahal rin siya ng mga ito, kung nasaan man sila ngayon. Malaki pa rin ang pasasalamat ni Roman, sapagkat kahit nawalan man siya ng mga mahal sa buhay, pumalit naman ang kanyang misis na si Leia, na ngayon ay nagdadalang tao na. Isang panibagong buhay at isang panibagong pamilya na kanyang bubuin. Habang daladala ang lahat ng magagandang bagay na naituro sa kanya ng kanyang magulang. Bagay na ipapamana niya, maging sa kanyang mga magiging anak at mga magiging kaapu-apuhan. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para naman palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.